Nagbabala ang National Bureau of Investigation 7 sa publiko na magbantay sa mga manloloko ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Ito ang ibinahagi ni Atty. Renan Agustus Oliva, ang Regional Director ng NBI 7, kasunod ng mga ulat na natanggap nila na patuloy pa rin ang pandaraya, pagsasamantala ng ibang tao sa kanilang kapwa. Tulad ng kaso ni Raymart Solon mula sa Barangay Bacilid, Mandawi, Cebu, na humiling sa opisina ng imbestigahan ang mga grupo sa mortgage transaction, isang ari-arian na matatagpuan sa Barangay Mambaling, Cebu City. Ayon sa biktima, na nakapagbigay ito ng 4 million pesos at hindi pa umano na kontento ang sospek at humingi ulit ng karagdagang 500,000 pesos at doon na ito nagtataka. Agad naman itong tinugunan ng NBI noong Disyembre 10 sa ilalim ng direktiba at gabay ni Director Attorney Angelito Magno at gayon nga, naaresto ang may-ari na si Janice Shudi na taga-barangay Duluho at bukod kay Janice, may iba pang mga individual na naaresto na kinilalang sina Rowena at Edgardo na sangkot sa kasong estafa at falsification of public documents. Idinagdag ni Attorney Oliva na ang mga naaresto ay itinuturing na isang sindikato dahil ang mga aktibidad ng grupo ay hindi simple at nasasangkot ito sa mga malalaking halaga ng pera gamit ang mga pekeng dokumento. Is kanang fake title scam that is being constructed or being used to conduct business. Last December 10, at around 4:30 p.m., we conducted an operation with the authority and guidance of our Director, Attorney Angelito DLP Magno, and arrested following persons for violation of Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code in relation to Article 172 of the Revised Penal Code, that is estafa through falsification of public documents. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!